Regarding the prize, viewers that have Jacob who is the incumbent Mr. Rizal. Basta nagsaste. For the fourth question from Isa. Last card. Okay lang. Ayan, I want you to rate and assess the 2008, 2009, and 2010 MNAM of the Student Council and justify your answer. Next one. From the scale of 1 to 10, then be nice. Ito po, 2008, 2009, Stand UP member po ang naging head ng Mass Media Awareness Month. Nandito po ang isa, si Edmond Dinerdalian, na ating chairman. Dito po, ng mga panahon po na yun, ay talagang sinerve niya yung purpose niya na mas maging aware talaga. Tayo mga alagad ng media dito sa, kasi dito lang muna sa college yun, di ba? So, rating it, I would give it a 9, syempre kasi may room for improvement pa rin. Pero syempre, it proved and time proved na talagang nag-serve naman siya doon sa purpose niya, which is to make the alagad ng media more aware. Rating the Mass Media Awareness Month naman last year, I would say na it's 7. I would give it 7 kasi justification natin dyan. Opo, ginawa po natin university-wide. Opo, pinalawak po natin yung scope, Pero ayun nga, minention na kanina ni Gaylord Cunha na co-heads po sila ni Nigel Cornell at dapat po ay nag-work together sila para talaga magampanan ng MMAM yung purpose na maging university-wide. Gusto po natin maging university-wide kasi gusto natin ilabas yung awareness sa media sa iba pang kolehiyo. Pero tanungin po natin, dahil nga medyo winakaw po ni Nigel Cornell ang mga trabaho ko, ayan po. May magpapatunay po tayo dyan. Mag-survey po tayo. Yung sinabi mo, katulad nga ng plano kanina, school chair si Ms. Gaylord Cunha, bakit hindi po niya inusul ang sarili niya? Co-chair siya. Co-chair, equal. Anyway, sinabi mo, dahil hindi masyadong nailabas sa yun, mga tanong yun. Alam mo ba, ibig sabihin ng Mass Media Awareness Month? Ang Awareness Month, dapat ipang ilalabas mo siya sa mga kolegyo. Sa tingin mo ba, hindi natin lalabas sa kolegyo, mga issues na ito, issues na learner, issues na hostage taking, issues na ni Pacquiao. Ang daming issues na. Ang daming issues ko. Meron sa event ng Mass Media Awareness Month, nakabilang si Gaylord Cunha doon at sinabi mo binakaw. Sino ibig sabihin? Dahil ang konsero ay dahil ang Mass Media Awareness Month ay Mabalik tayo dun sa pagbabakaw na, ayan. Magsasurvey po tayo. Handa pong mag-survey ang Stand UP at si Gaylord Cunha na in-serve po niya ang kanyang sarili para nga mabigyan ng trabaho ni Nigel. Ayan po. Doon naman po sa Opo, nalabas po natin nalabas po natin yung Mass Media Awareness Month sa ibang kolehiyo. Pero, ano bang ginawa natin sa labas ng kolehiyo natin? Exhibit lang. Bakit na? Paano na yung mga first hour sila magbabasa sila? Masawa na ba sila nun? Basta intindihan ba nila yung mga issues na ipunan natin nun? Okay, fourth question from Sanyo. Siyempre, kiskos tayo, ganyan. Para sa itabihan. Ayan, meron po tayo sa GPOA natin ng kabilang partido, sinasabi po nila magkaka-issue sa avenue sila. So gusto ko lang malaman sa tumatakbong chairperson sa kabilang partido, ano ang stand mo sa Oplan Bayanihan ni Noy na Aquino?
tayo tutol. Tutol tayo dito dahil pagpapatuloy pa rin ito ng Oplan Bantay Laya ni Gloria Arroyo. At ito Oplan Bantay Laya po, ito ay ang pag-militarize sa mga communities natin sa countryside. Ito po, ang Oplan Bantay Laya ni Gloria Arroyo, ito po ay napatunayan sa balita at sa mga pag-aaral na ito po ang cause ng maraming human rights violations. At ito po ang cause ng maraming pagpatay kasama ng kabilang ng media. So huwag po tayo magpapanggap na mag-i-issue sa avenue tayo kung yung basic issue na ating mga So, yung sinasabi niyo po, it's not basic. It's a big issue in the it's a big issue in the government, in the society. Ang issue sabi niyo po ay para sa konsebo, para po sa estudyante sa atin sa konsebo. Pwede po natin ito i-inject dito sa issue sabi niyo na ito by getting the insights of the students and the experts on the pertinent issue. National issue. Go Pinoy! Just like to ask the audience to settle down. Let's keep it civil. You would now like to open the floor for Risa for the fifth question. Para sa mga former reserves po, alam naman po natin na na-labelize ang curriculum ng communication research in the department. Given the highly labelized and segmented nature of the curriculum of the communication research department, how can you ensure the representation of the former students given that you're from the same block and the same org?